Gabi-gabi kong naririnig ang kalmot sa bubong. Hanggang isang gabi, bumukas ang kisame at may kamay na bumaba. Limang gabi, limang gabi bago ko nalaman na hindi kami ang naghahanap sa kanya. Siya ang naghahanap sa amin. 20 taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang tunog ng kalmot sa bubong. Nakatira na ako sa Maynila ngayon sa isang maliit na apartment. Tuwing umuulan at tumatama ang patak sa bubong, bumabalik ang lahat. Bumabalik ang amoy ng lumang kahoy ng bahay ni Lola sa Capiz. Bumabalik ang lamig ng hangin tuwing hating gabi. Bumabalik ang mukha ni Mira na 7 taong gulang pa lang noon bago siya kinuha. Ito ang nangyari sa amin noong tag-init ng 2003 at dala ko ang bigat nito sa bawat paghinga ko. Minsan, iniisip ko kung bakit ako ang nakaligtas. Bakit hindi si Lola na mas matapang sa aming lahat? Bakit hindi si Ate Jessa na mas matalino at mas marunong magdasal? Pero hindi. Ako ang nandito ngayon. Ako ang nabuhay para mag-alala tuwing gabi kung kailan babalik ang mga tunog, kung kailan babalik siya. 21 gabi akong hindi nakatulog pagkatapos ng nangyari. Sa bawat pikit ng mata ko, nakikita ko ang kamay na bumaba mula sa kisame maputla at mahaba ang mga kuko na parang hindi na tao ang may-ari. Nakikita ko ang mga mata ni Mira na unti-unting nawawalan ng buhay habang tinatawag siya ng boses na hindi naman dapat naririnig ng kahit sino. Sabi nila, mababaliw ka raw kung hindi mo ilalabas ang mga lihim na kinakain ka mula sa loob. Kaya ngayong gabi, habang bumubuhos ang ulan at tahimik ang buong mundo, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan mong malaman. Kailangan mong makinig. Dahil ang kwentong ito ay babala. At kung hindi ka makinig, baka ikaw naman ang susunod. Kaya pakinggan mo para hindi mo maranasan ang naranasan namin. Abril ng 2003, nang una kaming tumuntong sa bahay ni Lola Ising sa gitna ng napakalawak na palayan sa Capiz. 14 na taong gulang ako noon at puno ng kawalang pakialam sa mundo. Kasama ko si Ate Jessa na 16 at si Mira na paborito naming lahat dahil siya ang bunso at malambing. 2 buwan kaming mananatili doon habang nasa Saudi ang mama at papa para magtrabaho at sa simula akala naming bakasyon lang ito. Masayang bakasyon sa probinsya. Matanda na si Lola Ising at baluktot na ang likod pero matigas pa rin ang loob. Mula nang mamatay si Lolo, 5 taon na siyang mag-isang nakatira sa bahay na iyon. Gawa sa kahoy ang buong bahay nakataas sa mga haligi at laging umuugong ang sahig sa bawat hakbang namin. Kalawangin na ang bubong na yero at sa gabi maririnig mo ang mga daga na tumatakbo sa pagitan ng kisame at ng bubong. Normal lang daw iyon, sabi ni Lola. Masanay daw kami. Tuwing umaga, gigising kami sa amoy ng sinangag at tuyo at magmamadali kaming kumain para makapaglaro sa palayan bago tumindi ang init. Hinahabol namin ang mga tutubi, sinusuyod ang mga pilapil, at minsan tinutulungan si Lola sa pagpapakain ng mga manok. Tahimik ang buhay doon maliban sa huni ng mga ibon at ang kalabog ng mga yero sa bahay ng mga Reyes na 500 metro ang layo. Sila lang ang kapitbahay namin at minsan dumarating ang anak nilang si Tomas para makipaglaro sa amin. Pero may isang bagay na kakaiba kay Lola. Bago lumubog ang araw, laging nakakandado na ang lahat ng pinto at bintana. May nakasabit na bawang sa bawat sulok. May asin sa mga bintana. Hindi siya nagpapaliwanag kung bakit. Kapag tinatanong namin, ngingiti lang siya at sasabing kaugalian lang daw yon ng matatanda. Noon hindi ko alam na may dahilan kung bakit takot si Lola sa gabi.
Hindi ko alam na ang kaugaliang yon ang tanging bagay na nagpapanatili sa aming ligtas. Unang gabi namin sa bahay ni Lola at magkakasiksik kaming tatlong magkakapatid sa isang malaking kama sa kwarto sa itaas. Mainit ang gabi kahit bukas ang bintana at manipis lang ang kumot na inabot sa amin. Bandang 2:00 siguro ng madaling araw nang magising ako sa isang tunog nanggagaling sa bubong, parang may kung anong gumagapang doon sa itaas namin mabagal at maingat na parang ayaw mahalata. Hinawakan ko ang braso ni Ate Jessa pero mahimbing ang tulog niya. Pati si Mira na katabi ko nakanganga sa pagkakatulog. Kinumbinsi ko ang sarili kong pusa lang iyon o malaking daga dahil luma na ang bahay at maraming butas sa bubong na pwedeng pasukan ng kahit ano. Pero nang tumingin ako sa bintana, may liwanag akong nakita mula sa ibaba. Kandila. Dahan-dahan akong bumaba at nakita ko si Lola Ising sa tabi ng altar nakaupo sa sahig at hawak ang kanyang rosaryo. Gumagalaw ang mga labi niya sa dasal na halos hindi marinig at nang makita niya akong nakatayo sa hagdan, hindi siya nagulat. Ngumiti lang siya at sinabing matulog na daw ako. Kinaumagahan habang nag-aalmusal kami, sinubukan kong tanungin si Lola tungkol sa tunog. Mga daga lang daw yon, marami raw talaga sa mga lumang bahay. Pero napansin ko ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata niya na parang buong gabi siyang nagbantay. Tinukso ako ni Ate Jessa at sinabing duwag daw ako. Natawa pa nga siya at sinabing OA daw ng kapatid niya na takot pa sa daga. Pero si Mira ang nagpabago sa lahat. Habang sumusubo ng kanin, biglang nagsalita ang bunso namin. Naginip daw siyang may tumatawag sa kanya mula sa labas ng bahay. Babae raw ang boses at maganda at inaanyayahan siyang lumabas para maglaro. Tumigil ang kamay ni Lola sa pagkuha ng ulam. Sandali lang iyon, isang kisap mata lang. Pero nakita ko ang takot sa mga mata ng matanda bago niya ito itinago at pinilit ang ngiti. Kumain na lang daw tayo, sabi niya. Huwag na daw pansinin ang mga panaginip. Pagkatapos ng almusal, tinawag kami ni Lola sa sala at pinaupo sa lumang bangko na gawa sa nara. Akala namin sermon tungkol sa paglilinis ng bahay o pagtulong sa mga gawain, pero iba pala ang sasabihin niya. May mga patakaran daw siyang kailangan naming sundin habang nandoon kami. Una, wag daw kaming lalabas ng bahay pagkatapos ng 6:00 ng gabi kahit anong mangyari, kahit anong dahilan. Pangalawa, kapag may narinig kaming boses na tumatawag sa mga pangalan namin mula sa labas, huwag daw kaming sasagot at huwag daw kaming titingin sa bintana. Pangatlo, huwag daw namin bubuksan ang anumang pinto o bintana pagsapit ng dilim kahit ano pang marinig o makita namin. Natawa si Ate Jessa at sinabing parang pelikula naman daw. Ngumiti ako dahil nakakatawa nga kung tutuusin. Matanda na si Lola at maraming pamahiin. Normal lang yon sa probinsya. Pero nang tanungin ko siya kung totoo ba ang mga kwento tungkol sa aswang, biglang tumayo si Lola at sinabing tulungan na lang daw namin siyang maglinis ng bakuran. Pagkatapos ng tanghalian habang natutulog ang lahat, lumabas ako para galugarin ang paligid. Mainit ang hapon at maraming insekto sa hangin pero masaya akong maglakad sa pilapil ng palayan hanggang sa marating ko ang dulo. Doon may isang napakalaking puno ng balete na ang mga ugat ay umabot sa lupa at lumilikha ng parang mga belo na nakalawit. Lumapit ako at doon ko nakita sa ilalim ng puno may mga natitirang kandila, ilang barya at mga tuyong bulaklak na nakaayos sa bilog. Parang may nag-aalay ng kung ano. Parang may sinusubukang pakalmahin. Biglang tumahimik ang lahat.
Nawala ang mga tunog ng kuliglig at ibon. Ramdam kong may nakatingin sa akin pero nang lumingon ako, wala akong nakita kundi ang hanging humahaplos sa mga dahon. Dali-dali akong bumalik sa bahay at hindi ko sinabi kanino man ang nakita ko. Pangalawang gabi at hindi na ako nakatulog. Nakahiga ako sa gitna ng dalawa kong kapatid at naghihintay sa tunog na alam kong darating. Bandang 2:00, nagsimula na naman ang kaluskos sa bubong pero iba na ngayon. Mas malakas, mas may tinutumbok. Hindi ito parang daga na naghahanap ng pagkain, kundi parang may sinusundan na direksyon. Nagsimula sa dulo ng bubong malapit sa hagdan at unti-unting gumalaw pataas papunta sa eksaktong kinalalagyan ng kwarto namin. Kinurot ko ang sarili ko para masigurong gising ako. At totoo ang lahat ng naririnig ko. Biglang gumising si Ate Jessa at hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Naririnig niya rin. Nakatingin siya sa kisame at kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya kahit sa dilim. Pagkatapos ng kaluskos, sumunod ang mga yabag, mabibigat na hakbang sa bubong na parang may taong naglalakad doon sa itaas. 1, 2, 3. Huminto ito sa eksaktong itaas ng kama namin. Niyakap ako ni Ate Jessa at nakasubsob ang mukha niya sa balikat ko. Nararamdaman ko ang panginginig ng buong katawan niya. Si Mira ay tuloy lang sa pagtulog, nakatagilid at mahimbing na parang walang nangyayari. At doon nagsimula ang pinakamasamang tunog. Sniff, sniff, sniff. Parang may humihinga sa mga butas ng kisame. Parang may umaaamoy. Parang naghahanap ng kung ano o kung sino. Gusto kong bumaba at gisingin si Lola pero pinigilan ako ni Ate Jessa. Baka daw magalit gabi na. Nakatingin lang kami sa itaas, hawak ang isa't isa habang nagpapatuloy ang pag-amoy sa amin. Hanggang sa biglang tumigil. 3:33, eksaktong nakasulat sa lumang orasan sa dingding. Kinaumagahan bago gumising ang iba, lumabas ako at tiningnan ang bubong. Nanginginig ang mga tuhod ko habang inaakyat ang hagdan. At doon ko nakita, mahabang gasgas sa yero. 5. Parang kalmot ng napakalaking kamay. At sa isang nakalawit na pako, may nakasabit na isang buhok, makapal, maitim, mahaba, hindi sa hayop, sa isang bagay na nagpapanggap na tao. Hinanap ko si Lola pagkatapos kong makita ang buhok at ipinakita ko sa kanya ang natagpuan ko. Biglang namutla ang mukha niya at walang imik na kinuha ang buhok mula sa kamay ko. Idali siyang pumunta sa kusina at sinunog ito sa apoy ng kalan. Habang nasusunog, ay nagdasal siya ng mabilis at binuhusan ng asin ang mga abo. Hindi ko maintindihan ang mga salita niya pero ramdam ko ang bigat ng bawat isa. Nang matapos siya, humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong takot sa mga mata ng matanda. May nangangamoy daw sa aming tatlo, may naghahanap. Wala na siyang ibang sinabi. Paulit-ulit niya lang ipinapaalala ang mga patakaran at sinabing na huwag kaming lalabas sa gabi. Pagkatapos ng tanghalian, nang matulog si Lola at si Mira, niyaya ko si Ate Jessa na pumunta sa bahay ng mga Reyes. Kailangan naming malaman kung ano ang kinakaharap namin. Si Aling Dolor ang sumalubong sa amin, isang matandang babae na mga 60 ang edad at kasing dilim ng bahay niya ang mga mata. Nang tanungin namin siya tungkol sa mga tunog, tumangulang siya na parang matagal na niyang hinihintay ang tanong na iyon. May aswang daw sa lugar na iyon. Matagal na, pero hindi daw ito laging aktibo. Nagigising lang daw kapag may amoy. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin at doon niya ipinaliwanag ang lahat.
Ang aswang daw ay naaakit sa partikular na mga amoy, mga buntis, mga may sakit, mga bata, mga babaeng dinudugo. Biglang lumamig ang pakiramdam ko. Si Ate Jessa ay kakaumpisa pa lang ng kanyang buwan ng pagdurugo. Si Mira ay 7 taong gulang na bata na puno ng buhay. At si Lola ay matanda na at mahina. Bago kami umalis, binigyan kami ni Aling Dolor ng isang bote ng langis na binendisyunan at isang bigkis ng bawang. Habang inaabot niya ang mga ito, tumingin siya sa aming mga mata at may huling babala. Kapag daw lumalapit na ang tunog, huwag daw kaming titingin sa kisame kahit kailan, kahit anong mangyari. 3 gabi at maaga kaming pinatulog ni Lola sa ibaba. Ayaw na niya kaming patulugin sa itaas, malapit daw kami sa pinto kung sakaling kailangan naming tumakbo. Buong hapon siyang naglagay ng asin sa bawat pintana at pinto at nagbiti ng bawang sa lahat ng sulok. Kahit ang altar, puno ng kandila at rosaryo at kung ano-ano pang bagay na hindi ko kilala. Naglatag kami ng banig sa sahig ng sala at doon humiga na magkakasiksik. Bandang 11:00 nagsimula na ang tunog. Mas maaga kaysa dati. Tik 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 tik. Mahina sa simula, parang nanggagaling pa sa malayo. Naalala ko ang sinabi ni Aling Dolor. Kapag malakas ang tunog, malayo pa daw ang aswang. Kapag mahina, malapit na. At habang nakikinig kami, unti-unting humina ang tik-tik. Humina ng humina, humina hanggang sa halos bumulong na lang. Niyakap ni Ate Jessa si Mira at nakapikit siya ng mariin habang nagdadasal. Biglang may bumagsak sa bubong. Isang mabigat na lagapak na yumanig sa buong bahay. Napatayo si Lola at lalong bumilis ang dasal niya at nagsimulang gumalaw ang kung ano sa itaas. Isa-isa kong narinig ang mga tabla ng kisame na umuungol sa bigat ng nilalang na iyon. Papalapit sa amin. Huminto ito sa tapat ng kinatatayuan ni Mira. Nagising ang bunso ko at nagsimulang umiyak. Nararamdaman niya rin. Alam niyang siya ang hinahanap. Nagsimula ang pagkalmot sa kisame direkta sa itaas ni Mira. Mabilis at desperado. At sa harap ng mga mata namin, isang tabla ang gumalaw. Bumuka ng kaunti at nakita namin ang isang maliit na bitak ng kadiliman. Mula sa bitak na iyon lumitaw ang isang daliri, mahaba, kulay abo na may halong berde. May maitim na kukong parang natuyo na ang dugo. Dahan-dahan itong bumababa, hinahanap ang hangin, hinahanap ang amoy. Sumigaw si Lola ng dasal at naghulog ng langis sa sahig. Biglang bumulagta ang daliri, pabalik at narinig namin ang hiyaw ng kung ano sa bubong. Isang hiyaw na parang babae pero hindi tao. Tumakbo ang mga yabag papalayo at naiwan kaming lahat na nanginginig sa sahig habang unti-unting namamatay ang apoy ng kandila. Naghagis si Lola ng langis sa bitak at narinig namin ang isang singasing na tunog na parang nagdikit ang apoy sa balat. Bumulagta ang daliri pabalik at sumunod ang isang sigaw mula sa bubong. Hindi iyon sigaw ng tao. Hindi iyon sigaw ng anumang hayop na kilala ko. Para itong hiyaw ng babaeng nasusunog pero may halong galit at gutom. Naramdaman namin ang pagkabog ng mabibigat na pakpak at pagkatapos ay katahimikan. Buong gabi kaming nagkayakap sa sulok ng sala habang nagdadasal si Lola ng walang tigil, walang nakatulog. Kahit si Mira na pilit na pinapakalmahan ni Ate Jessa ay nakadilat hanggang sumikat ang araw. Nang lumiwanag na ay umakyat ako sa bubong kahit nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Nakita ko agad ang butas. Malaki ito sapat para maipasok ang isang ulo at puno ng mga kalmot sa paligid na parang desperadong sinubukang palaparin. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Sa tabi ng butas,
May nakahandusay na patay na pusa, tuyo, walang kulay. Parang hinigop ang lahat ng dugo nito at iniwan lang doon para makita namin. Mensahe iyon, babala na kayang gawin sa amin ang ginawa sa pusa. Bumaba ako at sinabi kay Lola ang lahat. Kailangan na daw namin ang albularyo mula sa kabilang bayan, ang sabi niya. Pero hindi daw ito makakapunta hanggang bukas. Isang gabi pa ang kailangan naming lampasan. Nagsalita si Ate Jessa at sinabing umalis na lang daw kami. Pumunta sa bayan at manatili sa simbahan. Pero umiling si Lola. Kung aalis daw kami, susundan niya kami. Dito lang daw siya nananatili dahil sa hangganan ng lupa ni Lola. May lumang proteksyon daw na inilagay ng kanyang lola noong araw. Pero humihina na ito. Kaya nakapasok na siya sa bubong. Kaya lakas na niya silang naamoy. At ngayong gabi, babalik siya. Mas gutom, mas galit, at mas determinadong kunin ang hinahanap niya. Buong ika-4 na araw ay nagsilbing paghahanda sa gabi. Walang nagbibiro, walang nagtatawanan. Bawat galaw ay may layunin. Tinuruan kami ni Lola ng mga proteksyon na ipinasa ng kanyang ina at ng ina ng kanyang ina. Kapag daw may narinig kaming boses na tumatawag sa pangalan namin, kagatin daw namin ang hinlalaki namin para hindi kami makasagot. Kapag daw kailangan naming lumabas, ibaliktad daw namin ang damit para malito ang aswang. At kung sakaling makapasok ito sa bahay, tumakbo daw kami sa bilog ng asin at wag daw namin itong sisirain kahit anong mangyari. Pumunta kami ni Ate Jessa sa maliit na kapilya sa dulo ng bukirin at kumuha ng mga kandilang benditado at bote ng banal na tubig. Nanghingi rin kami ng karagdagang asin at bawang mula sa mga kapitbahay na tumangging lumabas sa sariling bahay nila. Natatakot din sila, alam din nila, pero si Mira ang nagpabago sa lahat ng iyon. Buong araw siyang tahimik na hindi katulad ng makulit at masayahing bunso naming kilala namin. Nakaupo lang siya sa sulok at kung minsan ay nakatingin sa bintana na parang may kausap. Nilapitan ko siya ng hapon at tinanong kung sino ang kausap niya. Lumingon siya sa akin at nakita ko na malayo ang tingin ng mga mata niya. May magandang ate daw sa labas. Sabi daw ng ate, maganda ang boses ni Mira. Gusto raw siyang turuan kumanta. Nanlamig ang dugo ko at hinila ko agad si Mira palayo sa bintana. Ipinagbawal ko siyang lumapit sa anumang bintana o pinto. Mula ngayon sa tabi ko lang siya o sa tabi ni Ate Jessa. Nang lumubog ang araw, sinimulan namin ang bilog ng asin sa gitna ng sala. Malaki ito sapat para sa 4 na tao at pinalibutan ng mga kandila at bawang. Umupo kaming 4 sa loob, hawak ang mga rosaryo at banal na tubig. Nakatitig si Mira sa kawalan at kung minsan gumagalaw ang mga labi niya na parang nakikipag-usap sa kung sino. Ramdam ko na nagsisimula na ang gabi at kasama nito ang pagbabalik ng bagay na gustong kumuha sa kapatid ko. Ika-4 na gabi at kakaiba ang simula. Walang kaluskos, walang tiktik, walang yabag sa bubong. Katahimikan lang na mabigat at nangangamoy ng kamalasan. Nakaupo kaming 4 sa loob ng bilog ng asin at nakapaligid sa amin ang mga kandila na sumisiklab-siklab sa hangin na hindi naman dapat pumapasok. Hawak ni Lola ang kanyang rosaryo at mabilis na gumagalaw ang mga labi niya sa pabulong na dasal. At saka nagsimula ang boses. Mahinang-mahina sa simula, parang bulong mula sa labas ng pinto. Marco, Jessa, Mira, mga anak, buksan ninyo ang pinto. Natigilan kaming lahat. Boses iyon ng nanay namin. Pamilyar, malambing. Puno ng pagmamahal na matagal na naming hindi narinig. Pero nasa Saudi ang nanay namin. Libo-libong milya ang layo.
Tumayo si Mira at namumutla ang muka pero nakangiti. Si nanay daw iyon. Si nanay iyon at kailangan namin siyang papasukin. Hinablot ni Ate Jessa ang braso niya at hinila pabalik sa bilog. Hindi daw iyon si nanay. Hindi daw iyon si nanay. Umiiyak na si Ate Jessa habang paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang iyon. Lumakas ang boses sa labas. Mas matamis, mapang-akit. Mga anak, malamig sa labas. Papasukin ninyo ako. Nangungulila ako sa inyo. Kinagat ko ang hinlalaki ko ng napakalakas hanggang sa dumugo para lang pigilan ang sarili kong tumayo at buksan ang pinto. Tumayo si Lola at sumigaw ng mga dasal at nagsaboy ng banal na tubig sa pintuan. At doon nagbago ang boses. Nawala ang lambing at pag-ibig at pumalit ang isang distorsyonado at galit na sigaw. Papasukin ninyo ako. Nagsimula ang kalabugan, hindi lang sa pinto, sa lahat ng dingding, sa lahat ng sulok. Parang marami sila, parang napapaligiran kami. Niyakap ko si Mira ng mahigpit habang tumataas ang mga sigaw at kalabog. Hanggang sa eksaktong 33:00, tumigil ang lahat at muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Matapos humupa ang mga kalabog at sigaw, bumagsak si Lola sa sahig at nagsimulang umiyak. Hindi ito ang tahimik na luha ng matatanda. Ito ay hagulgol ng isang taong matagal nang nagtatago ng lihim na kumakain sa kanya mula sa loob. Lumapit kami at pinalibutan siya at doon niya sinabi ang lahat. 60 taon na daw ang nakalipas. May ate daw siyang si Clarita na pinakamagandang dalaga sa buong baryo. Marami ang nanligaw pero isa lang ang minahal niya at ito ay isang mahirap na magsasaka. May mayamang pamilya na gustong kunin si Clarita para sa kanilang anak pero tumanggi siya. Kaya ipinakulam nila siya. Nagpunta sila sa Siquijor at humanap ng mangkukulam na marunong gumawa ng monster. Ginawa nilang aswang si Clarita laban sa kanyang kalooban. Maraming taon daw itong nagtatago at sa hayop lang nangangain para hindi masaktan ang sinuman. Pero isang gabi, nahuli siya ng mga tao sa baryo. Sinundan nila siya sa balete at doon siya sinunog ng buhay. Pero bago siya namatay, may isinigaw siya. Babalik daw siya. Sa bawat henerasyon ng pamilya, kukuha daw siya ng isa. Tumigil si Lola at tumingin sa amin ng mga matang puno ng kasalanan. Nagkaroon daw siya ng panganay noon, isang lalaki na 7 taong gulang nang mamatay sa sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Pareho ang edad ni Mira ngayon. Kinuha mula sa loob ng bahay na ito at ngayon babalik si Clarita para kunin ang susunod. Tumingin ako sa bintana at doon ko nakita ang anino ng balete sa ilalim ng buwan. Doon namatay ang tiyahin naming hindi namin nakilala at doon siya ngayon naghihintay para tapusin ang sumpa niya sa pamamagitan ng kapatid ko. Sumikat ang araw ng ika-5 araw at kasama nito ang pagdating ni Mang Berting. 80 taon na daw siya at halos bulag na ang mga mata niyang puti at malabo. Pero sabi ni Lola, siya ang pinakamakapangyarihang albularyo sa 3 bayan. Nang pumasok siya sa bahay, hindi na niya kailangang magtanong. Naramdaman niya agad ang presensya ng masama. Nilapitan niya kaming magkakapatid at hinawakan ang mga mukha namin ng mga kamay niyang magaspang at puno ng amoy ng langis at halamang gamot. Pinakamatagal niyang hinawakan si Mira at doon lumabas ang buntong hininga niya. Matanda na daw ang sumpa, matanda at galit. Pero may paraan daw. Ipinaliwanag ni Mang Berting ang plano. Kailangan daw naming makaligtas hanggang sa madaling araw ng ika-6 na araw. Pagsikat ng araw, gagawin niya ang ritual sa balete para putulin ang kaluluwa ni Clarita mula sa lupa. Pero ang ika-5 gabi daw ang pinaka-peligroso.
Alam ng aswang na nauubusan na siya ng oras. Magiging desperado ito, magiging malakas, at gagawin niya ang lahat para makuha si Mira bago sumikat ang araw. Binigyan niya kami ng 3 anting-anting na mga kwintas na binendisyunan ng mga lumang dasal. Isinuot niya ang isa kay Mira at ang 2 sa amin ni Ate Jessa. Pagkatapos ay iniabot niya kay Lola ang isang maliit na kampanang tanso. Bawat oras daw ay kailangang tumunog ang kampana para itaboy ang aswang. Hindi daw dapat umalis si Mira sa loob ng bilog ng asin kahit anong mangyari, at huwag daw kaming sasagot sa anumang boses mula sa labas kahit sino pa ang gayahin nito. Bago umalis para maghanda sa ritual, tumingin si Mang Berting sa amin ng mga matang walang nakikita pero parang tumitingin sa lahat. Kung makukuha daw niya ang bata bago mag-umaga, mananalo daw siya at hindi na siya titigil kailanman. Nagsimula ang 5 gabi at bawat isa sa amin ay may tungkulin. Ako ang bantay na nakaupo sa tabi ng bintana at hawak ang kampanang tanso na kailangang tumugin bawat oras. Si Ate Jessa ay nasa loob ng bilog ng asin kasama si Mira at hindi siya aalis sa tabi ng bunso namin kahit anong mangyari. Si Lola ay nakaluhod sa harap ng altar at walang tigil sa pagdadasal habang nasusunog ang mga halamang benditado na nag-iiwan ng mabigat na usok sa buong bahay. Si Mang Berting ay nasa balete at naghihintay ng madaling araw para simulan ang ritual. Bandang 9:00, namatay ang lahat ng tunog sa labas. Walang kuliglig, walang palaka, walang hangin. Parang bingi ang buong mundo at tayo lang ang natitirang buhay. 10:00 nang marinig ko ang unang tunog, pero hindi ito galing sa bubong. Galing ito sa ilalim. Kaluskos sa silong ng sahig. Gumagapang siya sa ilalim namin, hinahanap ang butas para makapasok. Sinubukan ko pigilan ang panginginig ng kamay ko habang tinutugtog ang kampana. 11:00 bumalik ang tiktik, pero iba na ngayon. Hindi lang ito galing sa isang direksyon. Galing ito sa lahat ng panig, sa harap, sa likod, sa kaliwa at kanan. Parang marami sila o kaya naman ay kayang gawin ng isang nilalang na magmukhang napapaligiran ka. At saka nagsimulang humuni si Mira, isang kundiman na pamilyar. Ang awit na inaawit ng nanay namin noon tuwing matutulog kami. Sinabihan siya ni Ate Jessa na tumigil, pero lumingon si Mira ng mga mata na malayo at walang buhay. Hindi daw siya ang humuhuni. Yung magandang ate daw sa labas ang nagturo sa kanya. Lumakas ang mga tiktik sa paligid at ramdam kong nagsisimula na ang tunay na labanan. Hating gabi at sumabog ang lahat. Nagsimula ang pagkasira ng bubong na parang papel lang na pinupunit ng mahabang mga kuko. Kinuha ko ang kampana at tinutugtog ng walang hinto, pero bagalan lang siya nito, hindi napigilang tuluyan. At saka ko siya nakita sa unang pagkakataon. Kalahating katawan ng babae ang bumaba mula sa butas ng bubong. Maganda ang mukha niya na pamilyar sa mga lumang larawan ni Clarita. Pero baluktot na ngayon sa gutom at galit. Mahaba ang buhok niyang itim na gumagalaw na parang buhay at sa likod niya ay may mga pakpak na parang paniki. Sa ibaba ng baywang niya ay wala ng katawan kundi mga lamang loob na nakalawit at tumutulo ng dugo. Manananggal, ang pinakakatatakutang anyo. Lumapit siya kay Mira at lumabas ang dila niya na humahaba ng humahaba na imposibleng haba na umabot sa loob ng bilog. Kumuha si Ate Jessa ng banal na tubig at inihagis sa mukha ng nilalang. Sumingasing ang balat nito at nasunog
at sumigaw siya ng hiyaw na tumagos sa mga buto namin. Pero sa likod ko, narinig ko ang pagbagsak ni Lola sa sahig. Napagod na ang katawan niya sa walang tigil na pagdarasal. At sa gitna ng kaguluhan, nakita kong naglalakad si Mira papunta sa gilid ng bilog ng asin. Malabo ang mga mata niya, walang buhay. Parang may kumukontrol sa bawat hakbang niya. Tumakbo ako at hinablot siya pabalik sa loob ng bilog bago pa niya matapakan ang asin. Sa eksaktong sandaling iyon, dumaan ang mahabang kamay ng aswang sa kung saan nakatayo si Mira. Kung hindi ko siya nahila, nakalas na sana ang balat niya sa buto. Sumigaw ang nilalang sa galit. Akin daw siya. Ipinangako daw sa kanya. Habang umaatras ako, kasama si Mira, alam kong hindi namin siya kakayanin hanggang madaling araw. 2:00 ng madaling araw at umiikot pa rin ang nilalang sa paligid namin. Sugatan siya mula sa banal na tubig pero hindi siya tumitigil. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha ang ipinangako sa kanya. At unti-unti nang nawawasak ang bilog ng asin. Ang hangin na hindi dapat umiihip sa loob ng bahay ay nagkakalat ng mga butil at nang lumiit ang aming proteksyon. Nagising si Lola ang lahat. Nakita niya ang butas sa bubong at ang nilalang na umiikot at ang 3 apo niyang magkakayakap sa gitna ng natitirang asin. Tumayo siya ng dahan-dahan at may desisyon sa mga mata niya na hindi ko maintindihan noon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Hawakan daw si Mira. Huwag daw bibitawan kahit kailan. Humarap siya kay Ate Jessa at sinabing tumakbo daw kami sa balete pag sinabi niya. Si Mang Berting daw ang magliligtas sa amin. Bago pa namin siya mapigilan, tumayo si Lola at lumabas ng bilog ng asin. Tumayo siya sa harap ng manananggal na ang mga mata ay puno ng gutom. Pero hindi siya umatras. Clarita daw. Kapatid, siya na lang daw kunin. Siya na lang. Hindi na daw yung mga bata. Huminto ang nilalang at nakita ko ang pagkilala sa mga mata niyang hindi na tao. May pamilyar na nanatili. May lumang alaala. Inilabas ni Lola ang isang lumang larawan mula sa bulsa niya. Si Clarita, noon bata pa at maganda at nakangiting, parang walang sumpa sa mundo. Alam daw ni Lola na nandoon pa rin siya sa loob. Alam daw niyang hindi niya gusto ang ginagawa niya. Sandaling nag-alinlangan ang manananggal. Sandali lang. Pero bumalik ang gutom sa mga mata niya at lumundag siya kay Lola ng walang habas. Hinablot ko si Mira at tumakbo kami sa likurang pinto. Sumunod si Ate Jessa at hindi na namin nilingon ang nangyayari sa likod namin. Pero narinig namin ang sigaw ni Lola na tumagos sa gabi. Maikli lang ito at pagkatapos ay katahimikan. Tumakbo kami sa dilim ng palayan at bumabagsak ang mga paa namin sa malambot na putik. Hawak ko si Mira sa bisig pero mabigat siya at hindi makisama. Parang may humihatak sa kanya pabalik. Paulit-ulit siyang lumilingon at umiiyak ng pangalan ni Lola. Si Lola daw. Kailangan daw namin siyang balikan. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa akin. Ang sumunod niyang sinabi ang nagpalamig ng dugo ko. Hindi pala si Lola ang gusto niyang balikan. Gusto daw niyang bumalik sa ate. Sa magandang ate na naghihintay sa kanya. Tumigil si Ate Jessa at humarap kay Mira. Sinampal niya ang bunso namin ng isang malakas na sampal na tumunog sa gitna ng palayan. Gising daw siya. Yun daw ang aswang. Yun daw ang pumatay kay Lola. Hindi daw iyon pamilya. Nagsimulang umiyak si Mira ng tunay na iyak at nawala ang malabong tingin sa mga mata niya. Pansamantala. Pero alam kong hindi pa tapos. Alam kong nandoon pa rin ang tawag sa loob niya.
Umabot kami sa balete at naroroon si Mang Berting na napapaligiran ng mga kandila at kung ano-anong bagay na hindi ko kilala. Nakahanda na daw siya. Pero 2 oras pa bago sumikat ang araw. 2 oras na kailangan naming manatiling buhay habang ang nilalang na kumuha kay Lola ay malapit nang matapos sa kanya at hahanapin kami. Nakapaligid sa balete ang bilog na ginawa ni Mang Berting. Mas malaki ito kaysa sa bilog namin sa bahay at puno ng mga kandila at asin at mga alay na hindi ko kilala. May mga salitang nakasulat sa lupa na lumang wika na hindi ko mabasa. Pumasok kami sa loob at umupo sa tabi ng matandang albularyo. Ipinaliwanag niya na ang ritual ay magtataboy kay Clarita, pero kailangan ng unang liwanag ng araw para matapos ito. Hanggang doon kailangan naming hawakan ang bilog. Huwag daw lumabas, huwag daw sasagot, huwag daw titigil sa pananalangin. At saka namin narinig ang pagaspas ng mga pakpak sa kadiliman. Lumitaw siya sa labas ng liwanag ng mga kandila, nakalutang sa hangin at ang mga pakpak niya ay dahan-dahang kumakampay. Pero iba na ang mukha niya ngayon. Wala nang bakas ng kagandahan ni Clarita. Puro galit at gutom na lang ang naiwan. Nagsalita siya at ang boses niya ay parang 2 taong nagsasalita ng sabay. Kilala daw niya si Mang Berting. Matagal na daw. Hindi daw siya magtatagumpay tulad ng dati. Hindi sumagot si Mang Berting ng matagal. Nakaupo lang siya at pinagmamasdan ang nilalang na nasa harap namin. At saka siya nagsalita ng mahinahon. Matagal na rin daw niyang kilala si Clarita. Kilala daw niya ang Clarita ng dati, ang babaeng mabait at mapagmahal bago siya ginawang ganito. At siya raw ang tutulong kay Mang Berting ngayong gabi, hindi ang halimaw, kundi ang babaeng nakulong sa loob nito. Tumawa ang nilalang ng tawa na walang kasiyahan, pero may narinig ako roon. May basag sa tawa niya, may lungkot na sinusubukang itago, at alam kong may laban pa. Lumusob si Clarita sa bilog pero tumalbog siya pabalik na parang may dingding na hindi nakikita. Nasunog ang mga kamay niya sa pagkakahawak sa hangin at sumigaw siya sa sakit pero hindi siya tumigil. Umiikot siya sa paligid ng bilog at hinahanap ang kahit anong butas o kahinaan. At nang hindi siya makapasok sa puwersa, sinimulan niya ang ibang paraan. Nagbago ang boses niya at naging boses ni Lola. Marco daw, anak daw niya. Halika daw doon sa kanya. May sakit daw siya at kailangan niya ako. Nanigas ako sa kinauupuan ko pero hindi ako gumalaw. Nagbago ulit ang boses at naging boses ng nanay namin. Jessa daw. Ang tagal na daw niyang hinahanap kami. Nangungulila na daw siya. Pumasok daw kami sa loob ng bahay at magkakasama na daw tayo ulit. Umiling si Ate Jessa at mas hinigpitan ang yakap kay Mira. At saka humarap ang nilalang sa bunso ko. Pinalambot niya ang boses at ginawang matamis at ibig. Mira daw, sumama daw siya, maglalaro daw sila, magpakailanman. Tinakpan ni Mira ang mga tainga niya at umiyak ng malakas. Niyakap namin siya ni Ate Jessa habang nagpapatuloy ang mga dasal ni Mang Berting na hindi tumitingin sa nilalang. At nang hindi gumana ang mga boses, hinagis ni Clarita ang sarili niya sa harang. 1, 2, 3 beses. Nasusunog ang balat niya sa bawat pagdampi pero paulit-ulit pa rin. Kumukupas ang mga kandila pero hindi namamatay. At saka tumigil siya at nagsalita ng mahinahon. Isa lang daw sa amin at aalis na daw siya. Hindi na daw niya gagalawin ang pamilya namin. Pangako daw niya. Isang masamang sandali ay naisip ko ang alok. 3 kami at isa lang ang kailangan niya. Pero tumingin ako kay Mira na nanginginig at luhaan at alam kong walang pakikipagkasundo sa halimaw.
Walang pangakong totoo mula sa kadiliman. 4:30 at nagsimulang magkulay abo ang gilid ng kalangitan. Malapit na ang liwanag. Nakita rin ito ni Clarita at nagbago ang lahat sa kanya. Nawala ang pagpapanggap at naging puro desperasyon. Lumusob siya sa harang ng paulit-ulit at mas mabilis at mas marahas kaysa dati. Nakita kong humihina na si Mang Berting. Nanginginig ang mga kamay niya at bumagal ang mga dasal. Kailangan ng dugo niya para ganap na masara. Ang bilog pero ubos na ang lakas niya. At sa isang saglit, bumukas ang isang bahagi ng harang. Sumugod si Clarita sa butas at naramdaman ko ang mga kuko niya sa binti ko. Malamig at matulis at tumagos sa laman. Hinila niya ako palabas ng bilog at sumigaw ako sa sakit na hindi ko pa naranasan. Humawak si Ate Jessa sa braso ko at humila pabalik. Humawak si Mira kay Ate Jessa at kahit maliit ang katawan niya, ibinuhos niya ang lahat ng lakas. Hilaan kami ng halimaw at ng mga kapatid ko. Nararamdaman ko ang mga kuko na lumalalim sa binti habang unti-unti akong nalalaglag palabas ng bilog. At saka sumigaw si Mang Berting ng malakas. Ngayon daw, ang sinag daw, tumingin ako sa silangan at nakita ko ang unang liwanag ng araw na sumilip sa pagitan ng mga puno. Isang sinag. Manipis at ginto at puro. Tumama ito sa katawan ni Clarita at sumigaw siya ng sigaw na mas masahol pa sa lahat ng narinig ko sa 5 gabi. Sigaw ng 100 taon na paghihirap at galit at lungkot. Bumitiw ang mga kuko niya sa binti ko at nahila ako ng mga kapatid ko pabalik sa loob ng bilog. Kumalat ang liwanag ng araw sa buong kagubatan at nagsimulang umurong si Clarita papunta sa anino ng balete. Pero may nagbago. Ang mga dasal na isinulat ni Mang Berting sa lupa nagsimulang gumapang paakyat sa puno. Nagliliwanag ang mga sinaunang titik na nakaukit sa balat ng balete. At nararamdaman ko ang kapangyarihan na gumagalaw sa hangin. Hinihila si Clarita puno, pabalik sa lugar kung saan siya namatay at sinunog ng mga tao sa baryo. 60 taon na ang nakalipas. Lumaban siya at kinalmot ang lupa ng mga daliring na iwan ng bakas sa putik. Pero mas malakas ang hila ng ritual. Mas malakas ang pagtawag ng kanyang pinanggalingan. At habang hinihigop siya ng puno, nagbago ang mukha niya. Sandali lang. Isang kisap mata lang. Pero nakita ko si Clarita, hindi ang halimaw, kundi ang babae. Bata, maganda, malungkot. Tumingin siya sa akin at gumalaw ang mga labi niya sa mga salitang halos hindi ko marinig. Patawad daw. Hindi daw niya nais maging ganoon. Hindi niya daw pinili ang sumpang iyon. Hiniling lang daw niyang mahalin at mamuhay ng tahimik. At saka siya nawala. Hinigop ng punong kahoy na naging bilangguan at libingan niya. Ang huling narinig ko ay isang buntong hininga na parang nakawala sa mahabang pagkakakulong. Bumagsak si Mang Berting sa lupa at nawalan ng malay sa pagod. Nakaupo kaming 3 magkakapatid sa liwanag ng araw na buhay pero basag sa loob. Narito kami, nakaligtas kami. Pero ang presyo ay si Lola at ang bahagi ng mga puso naming hindi na babalik kailanman. Pagsikat ng araw, bumalik kami sa bahay. Basag ang bubong at kalat ang mga gamit at nangangamoy pa rin ng usok at asin ang hangin. Pero hindi iyon ang hinahanap namin. Nakita namin si Lola sa sahig ng sala. Nakahiga siya na parang natutulog lang. Mapayapa ang mukha niya at walang sugat o galos sa katawan. Pero alam naming wala na siya. Lumuhod si Mang Berting sa tabi niya at ipinaliwanag ang nangyari. Hindi pala siya pinatay ng marahas ni Clarita.
Ibinigay ni Lola ang natitirang lakas ng buhay niya para pahinain ang kapatid niyang naging halimaw. Pinili niya ang oras namin gamit ang kanyang kaluluwa, kusang loob na pagpapakasakit para sa mga apo niya. Lumapit ako at isinara ang mga mata niya. Mainit pa ang balat niya na parang sandali pa lang siyang umalis. Niyakap ni ate si Mira na tahimik lang at hindi umiiyak. Bata pa siya para lubos na maintindihan, pero ramdam niya na wala na ang lola na nagmamahal sa kanya. Nakita ko ang kamay ni Lola na nakakuyom. Dahan-dahan kong ibinukas at naroon ang kanyang rosaryo na hawak hanggang sa huli. At sa ilalim nito ang lumang larawan ni Clarita. Binaliktad ko ang larawan at nakakita ng sulat sa likod. Lumang pagkakasulat na halos kupas na sa panahon. Patawarin mo ako, kapatid. Napatigil ako. Hindi lang pala si Lola ang humihingi ng tawad. Maging si Clarita noon pa man ay nagsisisi na sa kung ano siya. Dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng sumpa at ngayon sa wakas ay nakatagpo na ng kapayapaan. Magkasama sila sa kung saan man sila naroroon ngayon. Inilibing namin si Lola sa tabi ng libingan ng pamilya sa maliit na sementeryo ng baryo. Katabi niya ang walang laman na puntod ni Clarita na matagal nang naroroon kahit walang katawan na inilibing. Ngayon ay magkatabi na silang dalawa sa wakas. Dumalo ang buong baryo sa libing kahit walang nagsasalita tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Alam nila, ramdam nila, pero may mga bagay na hindi sinasabi ng malakas sa mga lugar na tulad nito. Lumapit sa akin si Aling Dolor pagkatapos ng seremonya. Bayani daw ang lola ko. Huwag ko daw siyang kalilimutan kahit kailan. Tumango-amango ako dahil wala akong mahanap na mga salita. 3 araw pagkatapos ng libing, dumating ang mama at papa mula sa Saudi. Nakita nila ang sira-sirang bubong at ang mga gasgas sa dingding at ang takot na hindi pa nawawala sa mga mata namin. Sinubukan naming ipaliwanag pero nakita ko sa mga mata nila na hindi sila lubos na naniniwala. Pamahiin daw, trauma daw, masamang panaginip daw. Pero kahit hindi sila naniwala, may desisyon sila. Ibebenta ang lupa. Hindi na kami babalik. Bago kami umalis, bumalik ako sa Balete ng mag-isa. Ordinaryo na ang itsura nito ngayon. Isang matandang puno lang na nakatayo sa gilid ng palayan. Pero nang tumingin ako ng maigi sa balat ng puno, nakita ko ang isang muka, mapayapa, natutulog, maganda tulad ng mga lumang larawan. Hindi ko alam kung si Clarita iyon o gawa lang ng imahinasyon ko. Pero bumulong ako bago umalis. Salamat daw kay Lola. Salamat daw kay Tita Clarita. Pahinga na daw sila. At umalis ako nang hindi lumilingon pa. Kaya ngayon, alam mo na ang lahat. 34 na taong gulang na ako at 20 taon na ang nakalipas mula noong tag-init na iyon sa Capiz. May asawa na ako at isang anak na babae na 7 taong gulang. Pareho ng edad ni Mira noon. Sa tuwing tinitingnan ko ang anak ko habang naglalaro at tumatawa, naiisip ko ang kapatid ko na ganoon din noon bago dumating ang mga gabi ng lagim. Si Ate Jessa ay nasa ibang bansa na ngayon. Bihira siyang makipag-usap at kapag nagkausap kami, hindi namin binabanggit ang tag-init na iyon. Parang pinagkasunduang kalimutan kahit alam naming pareho na hindi iyon posible. At si Mira. Lumaki siya at gumaling kung tawagin iyon ng mga tao. Pero may mga panahon na kakaiba siya. Bigla siyang titiging sa kawalan at maghuham ng kundimang itinuro sa kanya ng ate sa labas ng bintana. Sabi ng mga doktor, PTSD daw iyon o dissociation dahil sa trauma. Pero alam ko ang totoo. May bahagi ng impluwensya ng aswang na hindi tuluyang naalis sa kanya.
May maliit na bahagi ni Clarita na nanatili sa loob ng bunso ko. At natatakot ako para sa anak ko. Sabi ni Mang Berting, natapos na ang sumpa. Pero ang mga sumpa ay matiyaga, naghihintay, nagpapalipas ng mga taon bago bumalik. Minsan sa hating gabi, naririnig ko ang kaluskos sa kisame ng apartment ko. Sinasabi ko sa sarili na dagalang iyon o paglalagay ng gusali. Pero may bawang ako sa bawat kwarto, may asin sa bawat bintana, may rosaryo ni Lola sa ilalim ng unan ng anak ko. Dahil ang mga halimaw ay totoo at hindi sila nakakalimot. Kagabi, pinatulog ko ang anak ko sa kwarto niya. Humiling siya ng kwento bago matulog, kaya ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa isang matapang na lola na lumaban sa isang halimaw. Binago ko ang mga detalye. Ginawa kong masaya ang wakas. Natalo ang monster at nabuhay ang lahat ng maligaya. Nakatulog siya na nakangiti at nakahawak sa kamay ko. Dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig at doon ko narinig. Mahina. Tik! Natigilan ako at nahulog ang baso sa sahig. Hindi ito posible. 20 taon na ang nakalipas. Natapos na ang sumpa. Wala na si Clarita. Tumakbo ako sa bintana at tumingin sa labas. Nakita ko lang ang mga ilaw ng Maynila at ang mga sasakyan sa kalsada at ang ordinaryong gabi ng lungsod. Wala. Huminga ako ng malalim at sinabihan ang sarili na imahinasyon lang iyon. Trauma na hindi pa rin nawawala kahit 20 taon na ang lumipas. At saka tumunog ang telepono ko. Mensahe mula kay Mira. Binuksan ko ito at nanlamig ang buong katawan ko. Kuya, naririnig mo ba? Bumabalik siya. Tumingala ako sa kisame ng apartment. Tahimik, walang tunog. Pero alam kong may naghihintay doon sa dilim, sa labas ng mga dingding na akala kong nagpoprotekta sa amin. 5 gabi. Sabi ko sa inyo, 5 gabi lang ang kailangan para mahanap ka niya. At kahit saan ka pumunta, kapag nahanap ka na niya, hindi ka na niya bibitawan. Nagsisimula na naman ang pagbilang.